as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, sa Job, Kabanatang 39, Talatang 26. Lumilipad ba ang lawin sa pamamagitan ng iyong karunungan at ibinubuka ang kanyang mga pakpak sa dakong timugan? Sa buong kabanatang ito ng Job, ipinapakita ng Diyos sa kanya ang kanyang kamanghamanghang paglikha sa pamamagitan ng mga hayop. Ang kambing sa bundok, usa, mabangis na asno, ostrich, kabayo, lawin at agila. Sa bawat halimbawa, itinuturo ng Diyos na ang lahat ay gumagana hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kanyang karunungan. Ipinapaalaala ng Diyos na ang mga bagay na simpleng nangyayari sa kalikasan tulad ng paglipad ng ibon ay bunga ng kanyang matalinong disenyo, hindi ng kakayahan ng tao. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy Version, sa Job, Kabanatang 39, Talatang 1 hanggang 30, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang mga kambing sa bundok, alam mo ba kung kailan nanganganak? Na-observe mo na rin ba kung paano manganak ang wild na usa? Bilang mo ba kung gaano katagal nila ito ipinagbubuntis? Alam mo ba kung kailan nila ito isisilang? Alam mo ba kung kailan sila gumagapang para ang mga anak nila ay maisilang? Pero pag malaki at malakas na ang mga ito, humihiwalay na sila at di na bumabalik pa. Sinong nagpalaya sa wild na donkey at nagpakawala sa donkey na mabilis tumakbo? Binigay ko ang desert para maging bahay nila, isang lugar na walang halamang makikita. Sa ingay at magulong buhay sa city, sila ay lumalayo. Utos ng amo, di nila rinig dito. Nililibot nila ang mga bundok bilang kanilang pastulan, naghahanap ng makakaing halaman. Magtatrabaho kaya para sa iyo ang wild na toro? Willing kaya itong matulog sa sabsaban mo? Matatalian mo ba siya ng lubid para makapag-araro? Mahihila mo ba siya sa bukid para makapagtrabaho? Aasa ka ba sa kanya kasi sobrang lakas niya? Mga mabibigat mong gawain, ipapaubaya mo ba sa kanya?
Maniniwala ka ba na siya ay babalik para mga hinarvest mo ay siya ang gumiik? Anong bilis ng pagkampay ng pakpak ng ostrich, pero di niya kayang lumipad gaya ng isang stork. Ang itlog niya ay sa lupa iniiwan at pinababayaan na doon mainitan. Di niya naisip na baka ito'y mapisa ng sinuman o kaya'y matapakan ng mga wild na hayop. Malupit siya sa mga anak niya na parang hindi kanya. Wala siyang pakialam kung mabaliwala ang paghihirap niya. Kasi di ko siya binigyan ng karunungan at di rin pinagkalooban ng katalinuhan. Pero pag nagsimula siyang tumakbo, pinagtatawanan lang niya ang kabayo at ang sakay nito. Ikaw ba, Job, ang nagbigay ng lakas sa kabayo at naglagay ng magandang buhok nito? Pinalulokso mo ba siya gaya ng mga tipaklong? Malakas niyang paghalinghing ay nakagugulantang. Kinakahig niya ang lupa, lakas ay pinagyayabang. Sobrang bilis tumakbo para makipaglaban. Tinatawanan niya ang takot at di nangangamba. Hindi niya inuurungan kahit pa espada. Ang mga armas ng mga nakasakay sa kanya, kumakalampag at kumikinang sa sikat ng araw. Di siya mapakali pag ang trumpet ay tumunog, halos kainin niya ang lupa sa bilis ng kanyang pagsugod. Siya'y humahalinghing pag ang trumpet ay hinihipan mula sa malayo, naaamoy niya ang labanan. Naririnig niya ang utos ng mga leader, pati ang mga sigawan. Dahil ba sa talino mo kaya ang lawin ay nakakalipad at kinakampay ang mga pakpak para makapunta sa south? Naghihintay ba ng utos mo ang agila para sa mataas na lugar doon siya maglagay ng pugad niya? Batong matataas ang kanyang tirahan, matatalas na bato ang kanyang kanlungan. Ang kanyang biktima doon niya inaabangan, kahit malayo pa ay kanya nang nakikita. Sumisipsip ng dugo ang kanyang mga inakay, nandun siya kung saan may pinatay. Ang Diyos sa likod ng kanyang mga nilikha. Sa kabanatang ito, ipinakita ng Diyos kay Job ang parade ng kanyang creation, mga nilikha. Mga hayop na kakaiba sa kanilang ugali, lakas at katalinuhan. Ang kambing sa bundok, usa, mabangis na asno, kalabaw, ostrich, kabayo, lawin at agila. Sa bawat paglalarawan, may isang tahimik ngunit makapangyarihang tanong ang Diyos. May bahagi ka ba sa disenyo ng mga ito? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng sagot mula kay Job. Ang layunin niya ay itama ang pananaw ni Job mula sa sarili niyang paghihirap tungo sa kamanghamanghang karunungan ng manlalalang. Sa mga ordinaryong bagay tulad ng pagkapanganak ng hayop o paglipad ng lawin, ipinapakita ng Diyos kay Job at sa atin na lahat ay gumagana ayon sa kanyang layunin kahit na hindi ito maunawaan ng tao. Mga katotohanang nagdadala sa atin sa pagkaunawa na, una, hindi natin hawak ang lahat, pero hawak tayo ng Diyos. Paulit-ulit na tinanong ng Diyos si Job ng ganito, ikaw ba ang nagtakda ng panahon ng kapanganakan ng mga hayop? Ikaw ba ang nagtuturo sa lawin kung paano lumipad? Ipinapakita dito na ang Diyos ay may lubos na karunungan, kaalaman at kontrol sa lahat ng mga bagay at pangyayari, kahit sa mga detalye ng kalikasan na hindi napapansin ng tao. Kaibigan, gaya ni Job, tayo rin ay may mga karanasang hindi natin maintindihan. Biglaang pagkakasakit, pagkalugi, pagkawala o mga dasal na tila walang tugon at ang Diyos ay nananahimik. Pero sa gitna ng lahat ng ito, sa ating binasa ngayon, kaibigan, ipinapaalala ng Diyos, kahit hindi mo hawak ang sitwasyon, hawak kita. Ako ang may control. Pangalawa, may layunin ang bawat nilikha ng Diyos. Pati ikaw, isa sa mga nakakagulat sa Job, Kabanatang 39, ay ang pagbanggit sa ostrich, isang ibon na walang inaasahang karunungan, katalinuhan, pero may pambihirang lakas at bilis. Kanyang kinalilimutan na ang itlog ay maaaring mabasag. Gayunman, kapag siya ay tumakbo, hinahamak niya ang kabayo at ang kanyang sakay sang-ayon sa talatang 15 hanggang 18. Ipinapakita dito na kahit ang parang walang saysay o hindi kapansin-pansin na nilikha ay may special na papel sa plano ng Diyos.
kapag nararamdaman natin, kaibigan, nararamdaman mo na parang walang silbi ang iyong buhay, alalahanin, wala kang dapat patunayan sa Diyos upang maging mahalaga. Mahalaga ka na sa Kanya sapagkat ikaw ay nilikha at kilala niya. Pangatlo, ang paghanga sa Diyos ay mas mahalaga kaysa paliwanag. Sa huling bahagi, hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Job tungkol sa kanyang paghihirap. Sa halip ay ipinakita niya ang kanyang kadakilaan sa kalikasan. Bakit? Dahil minsan, kaibigan, hindi natin kailangang maintindihan, kailangan lang nating humanga, mamangha at magtiwala. Ang pananampalataya ay hindi palaging pagkakaroon ng kaunawaan at paliwanag, kundi pagkilala sa Diyos bilang Diyos. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating hindi kapag malinaw ang lahat, kundi kapag napapanatag tayo sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaibigan, may mga bahagi ba ng iyong buhay na gusto mong kontrolin pero kailangan mong isuko sa Diyos? Paano ka makakapagtiwala sa karunungan ng Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Kaibigan, sa pagkakataong ito ay inaanyayahan kitang samahan kami sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, sa gitna ng lahat ng hindi namin naiintindihan, mga pangyayaring mahirap tanggapin, turuan mo kaming humanga at magtiwala sa inyo. Tulad ng lawin na lumilipad ayon sa iyong karunungan, tulungan mo kaming maniwala na may direksyon ang aming mga buhay sa inyo pong mga kamay. Panginoon, palitan mo ang aming mga tanong ng pananampalataya at ang aming pag-aalinlangan ng kapanatagan sa iyong mga kamay. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong itinataas ang mga dalangin at kahilingan ng amin pong mga giliw na taga-subaybay. Mayroon po sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na inyo pong dalawin sila, ilapat ang inyo pong pagpapagaling sa kanila pong mga katawang nahihirapan upang ang kalusugan ay muli pong makapanumbalik sa kanila. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga tahanan na mayroon pong hindi pagkakaunawaan. Kayo po ang mamagitan, dakilang Diyos, ang banal na Espiritu, ang mangusap sa bawat miyembro ng pamilya upang sila po ay magkaroon muli ng pagkakaisa, lalong-lalo na po sa pagsasama-sama sa pananampalataya at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Itinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kaibigang naglalakbay ngayon patungo sa kanila pong mga lugar ng paghahanap buhay. Inyo pong ipagkaloob ang pag-iingat ng mga piling anghel at makarating po sila ng matiwasay sa kanila pong mga paroroonan. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming panalangin, sa mga pagpapalang nakalaan sa amin sa buong maghapong ito, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, dito po sa ating programang Rise and Reflect. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko pong ipagkaloob sa inyo ang pagkakataon na ma-avail ang atin pong napakagandang booklet, Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ang kopya ng booklet na ito kung kayo po ay magte-text sa amin sa mga numerong 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891.
0918-944-7891. 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay nasa Facebook page or YouTube channel, maaari po kayong mag-comment. Diyan sa comment section, ilagay niyo po ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas madali po naming maipapadala sa inyo ang babasahing inyong nagustuhan. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.